Okay. Ah, Good afternoon, mga tropa. So, gawa ko ng video ulit para sa inyo. Kasi, um, last 2 days ago, nakausap ko yung mga kasamahan ko on board sa iba-ibang fleet. Tsaka, yung isang naging hepe ko dati, which is nakaupo na ngayon sa principal. Dami naming kwentuhan, mga bagay-bagay. Sabi ko, sige, salamat naman kasi concern siya sa mga kalahi natin. Mga sa lahi nating Pinoy kasi actually yung asawa niya is Pilipina. So, ano siya, Israel-American, pero asawa niya Pinay. Okay. So, sa madaling salita, medyo malapit ang loob niya sa mga kalahi natin. Meron lang siyang mga highlights na which is tama naman na kailangan nating um, gawin. Kailangan nating gawin. Okay? So, ang gusto kong i-tackle ngayon doon sa mga focus ako muna doon sa mga new applicant, sa mga first contract, tsaka yung nagbabalak pa lang na sumampa at mag-apply. Okay? So, do maraming mga tanong na naman dyan about sa kung paano mag-apply bilang isang security sa barko, sa cruise ship. So, hindi lang sa cruise ship ang ano natin ha, ang may security. Okay. Para malaman nyo, meron tayong mga ship security saan? Sa cruise ship, sa mga tanker, cargo, meron tayong mga sea marshals, meron tayong mga security sa yate, meron tayong mga security sa sailing boat, iba pa yun ha. Meron tayong mga security sa mga river ships, maliliit lang yan ng mga barko, umiikot-ikot sa sa mga river, particular sa somewhere sa Germany, somewhere in Europe, okay? So hindi sila nagsisail sa international water. So merong resident ship, ibig sabihin yung isang parang cruise ship din, may mga may-ari na ng rooms na yan, kaya resident ship ang tawag. So, ibig sabihin, sa kanila yung mga room na yun, billeted lang para sa kanila. So pag hindi sila magsisail, bakante lang yun. Kung meron sigurong mga relative na gustong mag-stay doon, so sa mga pinapastay nila, pero resident ship yan. So ibig sabihin, walang pasahero doon. Sila ang may-ari. May mga sarili silang room sa barko. Okay? Ang yate naman is personal own ng mga may kaya sa buhay, sa lalong-lalo na dyan, particular sa Middle East. Okay. So, sa mga baguhan, gusto ko tong i-highlight sa inyo. Ito galing na to sa principal tong tong do principal or fleet personnel dun sa sa Miami. Okay? Saka sa Tampa. Kasi dati mga nakasamahan ko yan sa way back 2008 hanggang mga siguro ko 2008 hanggang 2010, mga nakasama ko sila. So may mga posisyon na sila sa shore side. So gusto kong sa inyo, i-reiterate or i-remind sa inyo or gawin nyo to kasi kayo mga applicant pa lang sa sarili nyo. Kayo kung mag-a-apply kayo sa mga baguhan na lahat, make sure na yung talagang target nyo is makasampa. Kung talagang security in-apply nyo doon, hindi kayo mag
nag-iisip na mag-career path o maglipat ng ibang department, o ibang career, focus lang kayo sa security. So, ang ibig kong sabihin, bago kayo sumalang sa mga application, mga interview, reviewin nyo muna yung, yung background, experience, kung saan kayo galing. Basic lang naman. Basta, lagi nyong isulat sa noon nyo lagi ang salitang basic. Ang basic requirements ng security ay kailangan experience ka as security. Nag-perform ka ng security. Meron kang kunting kaalaman sa security industries. Ano-ano yun? Ito uulitin ko na merong dagdag na mga information galing sa onboard, galing sa SureSide. Unang-una, alam nyo sa sarili nyo yung capacity nyo. Okay? Ngayon, pag gumawa kayo ng isang resume, see to it na memorize nyo yung nilagay nyo sa resume ninyo. Hindi yung maghuhula kayo during the interview. O nga pala, ma-insert ko, congratulations doon kay Mike. Hindi ko nasabi ng apelyido, kung taga saan siya. So, pumasa na siya ng initial interview, so ng fleet interview. Nag-aantay na lang siya ng principal. Pumasa siya last week. So, ngayon is April 29. Okay? So, last week pumasa siya dyan sa agency, dyan sa Magsaysay. Sinabi ko na, tanggap siya dyan. So, masinop mag-aral, nakikinig ng mga advice, marunong magbasa ng mga information sa labas ng usapin about security, nireview niya yung ginagawa niya as security. Awan ng Diyos, pasado na siya, so nag-aantay nila, sisecure na siya ng mga documents nila. Okay? So, kasi hindi naman madami ang kinuha. So, bilang lang yung kinuha. So, huwag kayong mag-alala, yung mga hindi dyan tinawagan, kasi meron kayong oras para dyan. Meron pa naman, hindi yan. Sige pa na yung hiring ng mga yan, iba-ibang agency. Kung di man kayo dyan sa isa, sabi ko sa inyo, apply nyo lahat. So, congrats pala sa kanya. Okay? So, ang gagawin nyo is, make sure na yung nilagay nyo sa resume nyo ay nasa ulo nyo o nasa puso nyo. Okay? So, yung experience nyo, yung normal na ginagawa nyo, lahat lang basic requirements ang usapan natin. Kasi lahat ng mga in-interview yan, lahat ng mga onboard na yan, iisa ang pinagdaanan dyan, basic requirements. Di naman dyan nag-required na kailangan is full-fledged colonel kang applicant, kailangan tiniente ka, kinakailangan is CSP ka, CSMS, CSP, CST. Walang ganun. Pagka nag-hiring sila, ang basic requirement dyan is security guard experience or any military related to military background. Okay? Kasi idadaan naman kanyan sa interview kung talagang kayo ay qualified mag-perform ng security on board. Okay? So, titingnan nila yung sinulat nyo sa resume, titingnan nila i-apply sa appearance nyo, titingnan nila yung ano ba ang sinasabi nito, tama ba sa sinasabi nito, baka ito gawa lang, baka ito copy-paste lang sa iba, siya ba talaga to? Idadaan kayo sa screening kasi titingnan nila kung talagang kayo mismo ang laman loob ng resume ninyo. Kasi alam nyo at kaya nyong sagutin kung ano ang sinulat ninyo. Anong kailangan nyong gawin? Ma-review nyo lang. Yung alin, access control. Bakit lagi kong inuulit-ulit, sinasabi ko sa inyo, ang access control? Kasi ang access control, hawak niyan ang general, ang about sa peace and order, and sa access control hawak, ang lawak ng access control. Tingnan mo nyo perimeter, access control yan. Entrances, exit, buong establishment, kailangan i-apply ang access control dyan because limited person
or unauthorized or authorized person is only allowed. Part ng access control. Implementation ng ID, access control. Visitor list, access control. Visitor ng guest ng let's say tenant, homeowners, unit owners, bisita nila, papapasukin mo agad, verify, legitimacy, face-to-face, comparison sa ID, confirmation sa sa respondent, kung sino ang contact person. Lahat yan part ng access control. So, palawakin nyo lang. Alam kong ginagawa nyo yan. Reviewin nyo lang yun. Okay? So, hindi mahirap. Ngayon, dahil mga bago kayo, i-recap nyo lang yun, i-review nyo lang yun. Pagdating na naman sa screening, anong kailangan? Screening. Ikaw ang pinaka point guard. Kumbaga ikaw ang pinaka sa labas, access control sa labas. Anong gagawin mo doon? Observation ka ng mga surroundings, lahat ng mga passers-by, maging vigilant ka, mga sasakyan, mga bisikleta, mga motor na mga dumadaan, any suspicious activities going on. Meron dyan paikot-ikot, kanina pa na isang bisikleta, nag-observe. Merong motor dyan, ang panay ang daan, nakakailang daan na. So, maging marunong ka dapat ng profiling. So, ganun ang trabaho ng security. So, kung pagtayo mo pa lang dyan sa labas, na mayroon dyan, dumadaan na sasakyan, nakakasampung ulit na. So, there is something wrong. Something that, need to be checked. Bakit? Security ka, so alam mo yun. So, para ganahin nyo yung pagiging pagiging yung mga, ibig sabihin is, tamang hinala. Okay? So, yun lang ang gagawin yung mga baguhan. I-review nyo lahat ng mga background nyo, din kung gusto nyo i-play yung mga video ko dyan, basta make sure na kung magpe-play kayo ng video, kuha kayo ng notes. Magsulat kayo kasi bawat salita akong sinasabi, continuous, yan, dire-diretso yan. Ngayon, pagka hindi nyo na, medyo lumampas, i-stop nyo yung video, isulat nyo, then balikan nyo ulit ako. Then play ulit. Kasi dyan iikot lang naman ang interview sa inyo. About sa screening, anong meron kayo? Metal detector, archway, x-ray, meron kayong itemizer, meron kayong vapor tracer, meron kayong drug detector. Explosive and drug detector, meron kayong dalawang mode, dalawang application. Sa mga suspicious, meron kayong control area para sa secondary check. Kung gusto niyo rin doon, kung gusto niyo thorough inspection or check. Siyempre, meron kayong checklist kung paano ba ino-operate yan. Kailangan bang ako? Kailangan ko bang supervisor? Kailangan ko ba yung hepe na i-inform? Paano ko i-approach? Di ba may training kayo ng customer service? Paano mo i-approach yung isang intoxicated? Or, sa tingin nyo, under influence of alcohol? Kasi di mo naman sasabihin yung salitang drunk, di namin ginagamit yan salitang drunk. Kasi di naman tayo chemist or di naman tayo doktor para sabihin natin na sila ay lasing. Pwede natin sabihin, strange smell of alcohol. He appeared, look like intoxicated. Pero di natin sasabing drunk. So, kasama ng profiling. Okay? So, yan ang part ng security equipment. Kailangan pamilyar kayo about equipment, calibration, setup. So how often do you calibrate yung mga machines? Kailangan ba yan monthly, weekly, yearly, quarterly? Ano yung mga calibration setup niyan? Meron yan. So dapat alam nyo din. Operation ng bawat equipment.
paano ginagamit ang archway, paano ginagamit ang metal detector, paano ginagamit ang drug detector, ang explosive detector, paano ginagamit ang archway, paano yung, di ba? I-check nyo lahat yan kasi yun ang gagawin nyo dun sa barko eh. Di ba napaka-basic? Anong mahirap? Wala. Walang mahirap dyan kasi lahat dito pwedeng pumasa sa interview. O ngayon, kailangan nag-apply kayo security hanggang nakasampa kayo, dapat security pa din kayo. Bakit? Yung ibang mga nakasampa na, pagdating doon, sabi nila mental block, back to zero. Yun ang mga maganda, yung word na back to zero. Bakit? Empty yung ulo mo eh. Ipifill up mo pa lang ng mga bagong information sa barko. Hindi yung tulad ng iba, pasampa pa lang, napakagaling na. Ay pagdating ng barko, di nga nakatapos ng 90 days kasi siyempre, natapakan yung pride. Umuwi. Ay pag uwi ngayon, lumipat na naman ng ibang applyan. Natanggap na naman sa ibang barko, nabaon niya na naman yung pinag-aralan niya at saka yung background niya, napauwi ulit. Bakit? Di na yan pag magaling ng sumampa, marami ng alam, at ubod na ng perfect na sa buhay, di mo na kayang turuan yan. Wala nang papasok. Wala nang space eh, kasi perfect na siya eh. Wala nang papasok sa ano niyan, sa ulo niyan. Sasabihin niyan, alam ko na yan. Alam ko na yan. So, alam mo na pala lahat dito. Ay, di mo na kailangan dito kasi maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa kasabihang, everyday we are student, everyday learning. So, ang gawin mo, ang practice mo na yan na pag sasampa ka o nag-a-apply ka, pagpasampa ka pa lang, so, i-welcome mo sa sarili mo ang new environment na marami kang hindi alam. Tanggapin mo, tao ka lang. Marami kang hindi alam, marami kang dapat matutunan. So, empty yung ulo mo, papasok, ipipill up mo yung lahat ng information doon. Di ka naman tuturuan niya na gumawa ng mali ng mga kasamaan mo. Kung makagawa man niya ng mali, responsibility nila na tinuruan ka ng mali. Okay? So, bakit nga ba hirap na hirap yung iba magtapos ng 90 days? Merong 90 days din na na ngayon yung mga barko, meron ng 90 days parang kaladaan ka sa parang training. So, ibig sabihin, on board ka na, sumusweldo ka, parehas lahat, pero kailangan sa 90 days, first 30, 60, and 90 days, maipasa mo yung mga yan, yung mga training, mga drill, tapos yung mga security duties, familiarization ng equipment, operation, lahat. Na may checklist naman yan, kailangan makompleto mo yan. Okay. Ang tanong, bakit hindi sila nakakatapos ng 90 days? May nagre-resign, may umiiyak, may napapauwi, may hindi kakatagal. So magtaka ka, yung na-hard time, tanungin mo sarili mo, marunong ka ba talaga makinig ng instruction? Masipag ka ba talaga? Kaya mo ba talaga magtrabaho sa barko? So, kung titingnan mo, ang mga ibang department, akala mo nagbabalat ba sa trabaho? Hindi yon. Kasi may schedule yan ng trabaho, bugbugan, walang di mahirap na trabaho pag nasa barko ka. So, wag nating sabihin na ang trabaho natin doon sa security is easy-easy lang. Kaya nasasabi nila na easy-easy lang kasi yung position nilang yon, kahit dito pa sa Pilipinas, doon lang yun. Hindi sila naghawak ng supervisory, senior position, assistant manager position, manager position. O baka sila dito nag-position din ng security guard. Tapos, barkada niya yung may-ari ng agency o saka yung isang inspector, ginawa siyang commander. O akala nila dahil naging detachment commander dito, alam na lahat. Hindi ganun. Kahit sino dito, kahit nga hindi nakatapos ng high school
kahit nga hindi nakatapos ng high school, basta can read and write, pwedeng mag-detachment commander dito sa atin sa Pilipinas. Lalo pag walang-wala ng tao, pag dinamitan ka dyan ng padpaw, pag nilagyan kang persing cup, pinatayo ka dyan, commander. Anong gawin natin? Compliance lang yun. Okay? So, pag pinatayo ka dyan, maturuan ka ng konti, pag di mo alam, tawag ka sa operation manager, tawag ka sa inspector, tuturuan ka kasi nangyayari yan pagka yung mga agency na maliliit na, kulang sa tao. Sa malalaking agency na security dito sa Pilipinas, bago ka maka-apak ng supervisory, marami kang training, marami kang pagdadaanan. Bago ka mag-detachment commander, lutong-luto ka na sa experience. Okay? So kaya, pag nag-apply ka sa barko, makikita mo at masasize up mo yung mga security guard sa Pilipinas na well-trained. Bakit? Masunurin, mahaba ang pasensya, mauunawain, madaling matuto, nagtsatsaga. Okay. Unlike doon sa mga iba na kung saan galing ko, pagsampa nila, nag-i-expect agad na ma-promote. Bakit? Kasi yung nag-handle sa kanila, high school graduate, sila board passer, kung saan saang retirado, kung saan saang galing na firm, matataas ang posisyon, tapos na andon, minamanduhan lang ng high school graduate. Mag-isip kayo ganon ang buhay doon. So, simplihan lang natin. Napakasimple ng trabaho sa barko ng security. Alamin mo lang yung basic. Bibigyan ko kayo ng isang trabaho ng security guard sa isang buong araw. Ano lang ang trabaho niyan? Para alam nyo. Pag duty niyan, unang-una, kakain muna yan, magkakape. Pupunta sa pwesto, magre-report. Chief, sir, supervisor, reporting for duty, sir. Ay, okay, come on. So, doon ka sa, pumesto sa luggage area. Ikaw doon ka sa gangway, sa baba. Ikaw doon ka sa x-ray machine. Ikaw sa x-ray. Ikaw doon sa bunkering sa likod. Ikaw doon ka sa upload ng basura. Ikaw doon ka sa provision. Ikaw sa screening sa labas. Ikaw doon sa labas sa pinaka main point. Mag-check ng ID. Ikaw naman sa patrol. Ikaw naman sa CCTV. O ikaw naman, ikaw ang mag-asikaso ng document kasi merong mga confiscated items. Ayusin mo. Tapos merong mga incoming confiscated items, ikaw din, tulong kayong dalawa. Yung confiscated out, confiscated in. Ikaw namang isa sa patrol. Ngayon, iasan yung reliever. May reliever na isa dyan, siya pag-relievin mo sa breaks. Ano ang ginagawa ng maghapon ng mga security guard doon? Mag-check ng ID. Face-to-face identification. Details, comparison. Ito bang papasok babae? Itong bang card niya is pang babae o pang lalaki? Sa kanila ba yan mismo? O baka sa anak niya yung nadalang card? O baka sa asawa niya, yung card switching? Okay, kaya dapat sharp ka doon sa pag-check ng mga documents. Saka yung sa mukha nila. Pagka pinanch mo sila, in-slide mo siya doon sa machine, kailangan yung mukha nila ang mag-a-appear. Okay, yun lang ang trabaho doon. Ngayon, pag scan mo ng card, pangalan niya ay Pedro, tapos ang nag-appear is Maria, sasabihin nila, Pedro, pangalan ng card, pero ang nag-appear Maria, baka i-retake mo siya. Palitan mo ng picture. Baka palitan mo ng picture yung mukha nung, dahil hindi niya mukha yun. Baka by mistake. Huwag mong pakikialaman yun. Lagi mong sasabihin sa'yo, sandali, huwag ka magde-decision basta-basta kasi ikakapahamak mo yan. Baka sabihin mo, alam ko na yan, i-retake na natin yan. Huwag. Sandali, step aside, tawag ka ng backup. Continue mo yung trabaho mo. Kasi, madami kayo. So, para proper, step aside, tawag ka ng backup, ipahandle mo sa kanya. Yung mag-handle naman, anong gagawin? Kukunan niya yun ng ID. Sa'yo ba talaga to? Ikaw ba talaga to? I-check ko muna, tanungin kita, anong kabina mo? Ano bang room number mo? Okay? Anong barko mo? Pag sinabi niya yung barko niyan is
A, so nandito ko sa ganitong cruise ship, pangalan. Tapos ibang barko pala yung pinasukan niya kasi maraming mga series yan, maraming mga barko yan. Pare-pares pangalan niya, nagkakaiba lang ng code. Oh, ay napapasok mo, taga-kabilang barko pala. So doon pa lang makokontrol nyo na. Mapapalabas nyo na, iimbestigahin nyo na kung bakit pumasok o nakapasok. Siyempre matatanda na yan. So kaya ang proper ng control doon sa area nyo, yun lang ang basic ang gagawin mo, basic lang. Chichik mo lang naman yung lahat ng detalye. Barko mo ba talaga to, ma'am? Ay hindi oh. May mga code kasi yan. Halimbawa, sabihin natin ng sa Princess Cruises, let's say. So, pagka pasok ng card niyan sa'yo, mababasa mo na GP. Oy, Golden Princess. Tapos, pagpasok sa'yo merong EP. Pares, magkatabing dalawang princess. Pagkalimbawa, EP. Tapos, 1011. So, ibig sabihin, voyage na yan, nakailang cruise na yan, yung number na yan. Nakapasok sa inyo sa kabilang barko, ang gagawin nyo is, alamin nyo lang, ba't nagkamali? Di naman intensyon na pumasok, pero hindi yung nagkamali, palabasin mo agad, sandali, imbestigahan nyo ng konti. Dahil nagkamali. Okay? So, accuracy ang kailangan doon sa pag-check nyo ng ID bago nyo papasukin. So, first, ang gagawin nyo is, pagpasok pa lang yan dyan, check nyo agad yung card kung wala naman dala. Pero pag may dala, kahit siya nagkamali, i-screen nyo pa rin yung bag, i-check nyo pa rin yung bag kasi baka may dala. At least, sterile area na siya. Ibig sabihin, sterile na siya, nakapasok na dun sa security control, na-check nyo na siya bago nyo siya imbestigahan. Huwag nyo i-imbestigahan or tatanungin ng isang tao na hindi pa nakakapasok sa sterile zone. Papasukin nyo muna ng sterile area, then saka kayo mag-commence ng interview, konting inquiry. Yun lang trabaho ng security guard. Papasukin nyo sa archway, tanggalin yung mga metal objects, o lahat. Pag tumunog, secondary check, pwedeng pat down, pwedeng hand one. Pag pumasok yan, ciao, wala na. Yun lang ang gagawin ng gwardiya doon sa entrance. Gaano ba kahirap yun? Pag nagpatrol ka naman, tingin ka ng mga suspicious boat, tingin-tingin ka lang. Ayan, kuya-kuya-kuy ka sa taas. Ikot-ikot ka. Ayun ang trabaho. Oh, tapos yung iba naman doon sa likod, sa up mooring, check-check ng mga mooring line, clear ba yan? Ang mooring line, yung lubid na malaki na pantali sa barko, i-check nyo. Clear ba? Wala bang umaakit dyan? Wala bang posibleng mga mga nakatago dyan? Baka may umakyat. Nakalak ba? Yung mga mga hatches. Yung mga grills, nakalak ba? Sealed ba? Picturean nyo, sealed. Yan, ang ganitong oras, sealed yan. Pagdaan ko kanina, ayan, sealed yan. Oh, pagka ka naman, boat deck patrol, i-check mo rin mga area. Any suspicious activities. Pag nasa pier side ka naman, i-check mo kung meron diyang mga di dapat. Meron ba dyan nakaparadang sasakyan na talagang di naman talaga para dyan? Paalisin nyo, kailangan clear. May rules ang ISPS na kailangan ilang meters dapat, hindi ka pwedeng tumabi ang sasakyan. Di pa pwedeng pumarada dyan malapit sa barko. So, ganun lang ang trabaho ng security dyan, ng security guard dyan, lalo yung mga first contractors. Yan lang. So, paulit-ulit yun araw-araw. Kahit paano tinapos mo rito, anong posisyon mo dito pagdating, doon na andong ka. Sa checkpoint ka lang, andong ka sa may gangway, sa baba, sa taas. Panay ang x-ray nyo ng mga gamit ng mga taong bumabalik, mga tourist. Palitan kayo ng palitan, ikot ng ikot ang brake. Kain, ihi, brake, kain, ihi, tulak. Kung lahat hanggang matapos, hanggang makaalis kayo. Kaya ang sinasabi ng iba, magko-call up sila ng alas 5 ng madaling araw, natatapos sila ng alas 10 ng gabi, alas 12 ng gabi, let's say. Ay, ang dami nyo namang breaks. Maghapon yan, palitan kayo ng palitan, ikot ng ikot ang break dyan. Ngayon, itatara nyo ilang oras? Yung trinabaho nyo. Kasi kung itara nyo yung trinabaho nyo, minus lahat ng breaks, talo kayo. Ay, ang dami yung breaks sa maghapon. Paano kung kada breaks isulat yan? Kung
loko yung supervisor nyo or hepe nyo. So kaya mag-effort kayo. Pag kayo naka-duty dyan, mag-effort din kayo. Na, sandaan na nating breaks, tapos babalat ba tayo, nag-uunahan pa tayo umupo sa x-ray machine, nag-uunahan tumupo sa CCTV, nag-uunahan pagpapatrol kasi ayaw na nakatayo doon sa baba ng gangway, ayaw na pa rin nasa x-ray machine, ang tagal-tagal na sa archway, ang tagal-tagal sa pat-down. So para walang maging friction sa inyo between your colleague, palitan kayo ng palitan doon. Kasi magugulangan kayo ng magugulangan kayo lang naman yan, mahirapan. Kasi mag-i-escalate yun in a long run. Makikilala ka na magulang ka talaga. Doon ka makikilala sa gulang. Ganon ang trabaho lang ng isang security guard. Trabaho naman ng supervisor, i-supervise kayo. Siya sa secondary check, siya ang kukuha ng mga statement kung may accident, may missing person, missing luggage, missing mga missing mga personal belongings, missing camera, missing cellphone, lost luggage, lost camera, lost cellphone, mga ganon. The supervisor na ang magkukuha niya ng mga ganyang details. Ipapasa sa officer niya, yung officer niya naman kukuha ng babasahin na yon, at yun ay i-report niya na. So anong gagawin ng officer? Sasabihin sa hepe, di mag-perform ng cabin search, mag-perform ng searching. Kung sa labas na wala, coordinate sa ang trabaho niya ng supervisor o ng officer. Coordinate sa local authorities. Tawag ka sa port agent, tawagan mo yung police, puntahan nyo mag-obtain kayo ng police report. O tapos, kailangan namin sa barko. Ito bang nawala na ito, kailangan ng insurance. So, marami kasi, iba-iba kasi ang local law. May mga tayong mga, iba-iba ang batas, iba-ibang bansa. Pero sinusunod natin yung onboard policy, onboard law. Kasi, nagkiklaim niya ng mga insurance yung mga yan. Kung nadapa sila, magpapagamot yan libre. Kung may nawala sila, may nabasag sa may mga insurance yung ibang nationality na kahit nga makabasag sila ng pabango, ng alak sa labas, covered ng insurance nila yun. Which is sa atin wala. Sa kanila meron yun. Now, yung sinasabi kong yan, ng trabaho ng isang security guard yan, napaka-basic lang. Anong gagawin ang ginagawa ng ng manager nyo, ng hepe nyo, saka ng deputy chief? Naka sa CCTV, tinitingnan ng operation. Pag nakikita niyang humahaba, dumadami, lalabas yan, tutulong yan. Nakapokus yan sa monitor. The moment na meron dyan nakalusot, tatakbuhan palabas. Hahaklitin niya yan. Kaano niya? So, andyan yan. Pero hindi yan dyan. Yung iba namang hepe, yung ibang mga officer, ako basically, pagka ganyang busy na, nasa gitna na ako. Kita ko na lahat. Kasi, makikita mo talaga na pagka may officer dyan, yung linya dyan, pati mga lasing, tuwid dyan. Pero pagka yung mga mga sa security guard, lahat, tulad dyan nakatayong officer, supervisor, makukulit, medyo may kakulitan yung mga yan. Pero pag may nakatayo dyan ang officer na nag-o-observe, konting galaw ng mga yan, nasunod naman yung mga yan Kahit gaano kalasing, unless meron talagang mga nagpapasaway, di mo iiwasan. Sobrang overly intoxicated, nangyayari yan. Pero nakahanda tayo dyan. Ganyan lang ang gagawin nyo. Ang ginagawa ng bago. Sa baguhan naman, pagka ang panggabi, anong gagawin lang naman? Ikot ng ikot sa barko, fire rounds, fire patrol, safety rounds, pupunta sa disco, babantay doon kung may ingay, mag-iikot sa mga kabina kung may ingay, ikot sa passenger area kung may maingay. Pag may noise complaint, response kayo ng night manager or ng supervisor or ng crew area supervisor or ng hotel supervisor. So kayong dalawa ang pupuntahan, sasamahan mo yung hotel department, back up ka lang, sisitahin nila, stood back ka lang. Ano bang gagawin? Napakasimple lang. I-logbook mo, gawa mong report, para pagising ng hepe, ng supervisor nyo, ng assistant chief, mababasa nila yung, may nangyari kagabi. So lahat ng nangyari sa magdamag, naka-report yan electronic. Ikaw gagawa ng report. Matututo ka dun. Kaya wag mong sabihin na mga ba itong mga na to na nag-a-apply na to na master na nilang security. Hindi. Iba ang trabaho ro. Napakasimple trabaho doon. Napakasimple. 'Di ba? Pero marami diyang di nakakasurvive. Bakit? Ubod ng tatalino, nasobrahan sa talino.
Ngayon kasi ang dami ng mga rules. Ang dami ng policy ginawa. Kami noon, nako, kami pangalo, kami ang batas, kami gumagawa ng batas. Saka during that time, ano pa eh, meron pa kaming mga nagagawang sa mga guest na di na nararapat. Ngayon, bawal na eh. Bawal ka na manakit, bawal ka na wala, meron na kaming paper spray kasi later on, ito na lately after ng training namin sa conflict management, sa sa risk management, tapos yung self-defense. So, kinakailangan hindi ka agitated, kinakailangan customer service, kinakailangan restraint lang, kailangan wag mong banatan, wag mong tuhurin, wag mong balian. So, kinakailangan paper spray. So, naging ano na eh, iba na. Meron ng HR on board. Meron ng, ang dami ng pinag-connect-connect na nila kasi nung nagkaroon na ng batas, ang barko, di sunod-sunod na yung mga policy na lumabas. So, kailangan, may mga policy na dapat sundin. So, maging ka talaga, treat them as a customer, di mo kailangang banatan. Kasi kami noon, sa Carnival, nako, fiesta yan. Pag nagkagulo dyan, fiesta. Alam nyo na ibig kong sabihin doon. So, kaya, pagka sa red carpet may gabi-gabing yan. Normal na yon ang dyan, ang gulo. So, masasanay ka na. Kung security ka doon, masasanay ka na. Kaya, yun lang, trabaho nyo doon. So, tiyagaan nyo lang. Kung kayo ay, papasok sa 90 days, period ng, sinasabi nila na kung may susurvive mo yun 90 days, mag-continuous ka, totoo naman yun. Kaya, huwag kayong magbalatuba pag nandun. Ang gawin nyo doon, trabaho, pahinga, maglaba, mag-gym, kumain, tumawag sa pamilya, makipag-communicate sa pamilya, matulog. Wala kayong ibang gagawin. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Pagka kayo, mga baguhan, first contract, huwag kayong uminom. Yung sasama dyan sa mga kasamahan nyo dyan ng mga lasinggero sa onboard, inabot na yan ng dekada, mga hindi yan na-promote. Yan pa yung mga dyan, yung pang mga mahilig dyan, mga hard time sa mga baguhan. Tanungin mo sila kung ilang taon na silang onboard. Hindi yan mga napopromote. Yun yung buhay nila, cycle nila. Hindi yan nag-isip ng promotion, hindi yan ginawa yung para ma-promote sila, tapos gusto nilang gustong ma-promote. So, di ba, kulang sa effort. Yung iba naman is talagang sobrang effort, gusto na rin ma-promote, kaya lang, hindi ka naman, wala ka sa panlasa ng hepe, o kung sino mang officers, di ka type, nauungusan mo, o sobra ka naman, o ganito, yung ganun lang eh. So, hindi talaga para sa'yo. So, pag first contract ka, huwag ka makipag-inuman diyan sa mga kasamahan mong yan. Trust no one. Tandaan nyo yan. Kasi bukas makalawa, maglalabasan kayo ng sekreto ng mga yan. Mga first contract makisama sa lahat. Sumunod sa supervisor. Sumunod sa utos ng hepe. Magtanong sa mga kasama. Huwag panay sama dyan sa mga sa mga lasinggero dyan. Puro pasarap sa buhay. Tapos iniinom naman alak ng kumpanya, hindi naman ang binibili nila. Hinihingi lang yan sa mga tropa nilang taga-bar. Hinihingi lang sa mga waiter ng mga tropa nila. Umiinom yun dyan sa bar ng libre. Tropa-tropa. Kaya ang labas, wala na silang nahuli. Magkakabarkada na yan. Tropa na yan. Tropa yan. Okay lang yan. Pag umuwi ka, ako bala mag-inspection ng luggage mo. Padagdala ka ng alak na gusto mo. Bibigyan na lang kita ng silyo, ng sticker. Makakalabas ka na. Compromise yung trabaho nyo. Okay? So, wag kayo magpa-mancha sa ganon. Gumawa kayo ng sarili nyong legasiya na may integridad sa trabaho.
Ha? So, umiinom ka naman doon, marami ka naman, makakahingi ka naman, somehow, pero wag mo namang araw-arawin. May mga time lang na talagang, ay, baka pwede makahingi. Pero pag alam nyo bawal, wag. Kasi, sabi ko sa inyo pag binarkada nyo yung mga crew dyan, mga staff dyan, na mahilig sa illegal, di mo na yun kayang hulihin. Bakit? Kasi sinusuplayan ka na ng alak ba naman araw-araw eh. Sinusuplayan ka ng sigarilyo, sinusuplayan ka ng latte. So, di mo ba yan barkadahin? Ang problema, trabaho mo nga security. Ay, naging trabaho mo, naging protector ka na. Sa selective na lang yung in-implement mo. Pag tropa mo, pwede magdala ng lechon papasok. Pag tropa mo, pwede magdala ng pagkain papasok. Pero pagka ibang taong di mo katropa, huhulihin nyo. Di ba? So, sa'yo, kayo ang magano ng ano niya, ng konsensya. Kaya, may mali din. So, hindi ko naman sinasabi na perfect, kaming mga datihan dyan. Kaya lang, pagka ganun, hindi ako nagtitake ng risk yan eh. Sandali. Amo sa amo mag-usap. Hindi yung kayo sa staff. Hindi. Amo sa amo. Kasi, yan ipapasok ko yan ngayon, pero wag ko nang ulitin. Pero sasabihin ko sa amo mo yan. Yari ka sa evaluation ng amo mo. Alam mong bawal, pinagpapapasok mo, nagluluto ka sa kabina, kung ano-anong ginagawa niyong, yung talagang, yung mga minor, palulusitin mo, okay lang naman yun. Nagdala ng cookies sa kabina, na kinain naman, di naman nakatago, kung ano-anong mga, hindi naman nilalanggam, o hindi naman iniipis, dinala sa kabina, pagbigyan nyo na yung mga ganong, mga alam nyo naman na, di na okay lang naman. Pero ang ginagawa ng mga kapwa natin dyan Pinoy magdadala ng pata sa kabina. Nagpaluto kung kani-kanino. Tapos yung buto, itatapon sa basurahan. Di na nga mo, inipis. Di dalhin sa incinerator. Diyan lang tinapon sa labas ng basurahan. Yung mga hipon, pinakuluan sa kabina. Lahat ng mga ulo, lahat ng mga debris, plinas sa CR. Nagbara. Mabuti na lang Pilipino ang ang plumber. Dahil kung hindi, na-report, napapauwi. May napapauwing ganun. Alam niyo yung mga ganun bagay, bakit sinasabi ko lang? Ayan ang lahat ng mga naimbestigahan namin sa barko Huwag niyo nang gawin. Normal lang, may crew mess dyan, may staff mess, may officers mess. Kung allowed kayo sa passenger, kumain kayo doon. So, ibig sabihin, gawin natin ng tama. Hindi naman mahirap sumunod Okay? So, kayong mga baguhan na mag-a-apply pa lang o nag-a-apply na or pa-onboard na, kahit naman na-onboard na kayo lagi niyong itatak sa isip niyo, araw-araw, ayusin niyo muna yung trabaho. Magpakapagod kayo, huwag kayong magreklamo kasi pagdating ng hapon or gabi, matatapos din duty niyo, matutulog kayo, kakain kayo Di naman kayo kinakaldagan dyan Puro dyan utos. Kung utosan ka ng kasama mo, go! Ginugulangan ka, go! Magpagulang ka. Magpautos ka, magpalamang ka, go. Diba? Nasa Biblia yan Ano sabi? Magpadaya ka, magpalamang ka, siraan ka, or anong gawin sa'yo, sige lang, akong bahala sa'yo. Dasal ka, maliliwnawan ka. Later on, natapos mo yung natapos mo yung 90 days mo, may result na, maganda yung naipakita mong performance, di ka nagiinom, palagi ka nasa gym, malinis ka lagi, lumalabas kang naka-pantalon, short, talagang professional, hindi yung nakatsinilas ka na nga, naka-short ka pa, nakasando ka pa, na parang nandito sa bahay sa Pilipinas, magkaroon ka ng etiketa. Pag lumabas ka ng kabina mo, lagi kang professional look. Security ka Huwag mo nagayahin dyan, yung mga ibang department na pag lumabas, nakasando sa ka, nakashort tas naka-flip-flop, nakachinelas. Security ka Lahat pag duduman ka, kahit nakasibilyan ka, security ka tingin sa'yo. Para yung respeto na andon.
Ubusin mo oras mo sa gym. Ubusan mo oras mo sa tulog. Ubusin mo oras mo sa trabaho. Ubusin mo yung pagkain dyan sa kain. Pero wag na tataba ka agad mag-overweight ka. Ha? Wag mong ubusin yung oras mo sa crew bar, sa smoking area, sa alak, sa labas. Pagdating mo sa trabaho, dudunga-dunga ka, tulog ka. Yan ang mga first contract na dapat alamin. Kasi kung makakakuha kayo ng mga happy ng mga officer ng mga tulad namin, ay magkakaproblema talaga kayo kasi kami nakatingin sa performance, hindi sa lahi. Walang sa akin, walang lahi-lahi. Performance. Kasi tatrabaho tayo dito, hindi pwede Pilipino ka, papaboran kita ng papaboran, ibang lahi Hindi. Nagte-terminate kami ng ibang lahi saka ng Pilipino. Kaya nate-terminate bakit? Masyado nang magaling. Di natututo, paulit-ulit. Ang sabi nila, na hard time. Hindi ka natututo Hindi ka pumapasa ng mga exams sa barko. May mga exams kasi dyan. Ang i-exams lang naman sa'yo, yung ginagawa mo Anong i-exam sa'yo? Security. Ginagawa mo. Safety. Ginagawa mo. Yun lang naman i-exam sa'yo kasi compliance yun. Kailangan magkaroon ng test ng exam. Ituturo naman sa'yo. Kasi ito yung ginagawa mo dapat Isusulat mo lang naman Wala naman diyang paraphrasing, wala naman diyang anatomy, wala naman diyang exams ng long computation, walang algebra dyan. Ang exam dyan about safety. May security konti. Ilan ang alcohol, allowable alcohol percent, kung ilang percent ng alcohol ang allowed pwede mag-inom ang crew, kung anong oras pwede mag-inom, anong oras hindi. Yun lang naman ang exam dyan. So nagtataka na kayo kung bakit umuwi yung isang security, di daw nakatapos ng 90 days. Sabi nila na hard time. Ay may problema ka. Kasi dapat tutok ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo, magtanong ka sa mga kasama mo, magtanong ka sa supervisor mo, ipakita mo kahit walang nanonood sa'yo, ipakita mo na nagtatrabaho ka talaga 101%. Na hindi kailangan na kung walang hepe, walang kasamaan, magbubulakbol ka na. Dapat matuto ka. Pag tinanong ka, paano magpalit ng card? Ganito, sir. Paano naka-intercept ka ng stowaway? Anong gagawin mo? Ganito, sir. Ay, paano pag nag-crash down yung buong electric power supply tapos di gumana yung mga security equipments natin? Anong gagawin mo? Ganito, sir. So, alam mo yung mga gano'n, puro security lang naman tinatanong sa iyo Hindi ka naman tinatanong ng investigative process. Wala naman diyang criminal law. Walang criminal jurisprudence. Wala naman diyang study of human behavior. Wala naman diyang economics. Lahat security lang dyan. Basic. Okay? Bakit sinasabi ko sa inyo? Kasi nagkausap kami ng isang taga-fleet na yun nga, merong mga Asian, merong mga particular Pilipino na may mga di nakakatapos ng 90 days kasi nga kailangan nilang matuto. Marami namang qualified Pwede kayo magpauwi. Isang request lang namin, meron agad kapalit Pero, pagkakataon mo na yun, andun ka na, idiin mo na, galingan mo na. Sir, sige, utusan nyo ko, manawa kayo, lahat na kayo magutos sa akin. Basta pakainin nyo ko, paihiin nyo ko, painumin ninyo ko ng tubig dyan. Hanggang walang tulugan, utusan nyo ko, di ko kayo uurungan. Kasi pag natuto ka na dyan, ay sisiw na sa'yo yan. Okay? Pinapalakas ko loob nyo, bakit? Ganyan kami noon. Tumatayo nga kami, Alaska. Tumatayo kami ng 2 oras sa baba. Na walang ihi, minsan. Walang ihi, naakyat ka pa malayo. Malayo yung distance from security checkpoint hanggang barko. 10 minutes walk. Sa kaihi. Pilipino, gumagawa yan ng paraan. Sa niihi. Sa lamig na yun dyan. Tingnan mo, pag di ka nanguluntoy sa labas, ngayon sasabihin sa'yo na hard time ka. Nasa Alaska kayo, malamig dun Magdusa ka. Tisin mo. Lahat naman kayo dun magdudusa, magtitisi. Napunta kayo ng Norway.
napunta kayo ng ng end of the world, Nord Cap, sobrang lamig. Punta kayo Spitsbergen, ang lamig. Oh, Greenland, punta kayo doon, lamig. Di ka maglalabas, di ka magtatrabaho, sa kabina ka lang. Diba? Trabaho kayo doon. Huwag kayo matakot kung sino man mag-handle sa inyo. Dahil pagka nakita mo ang trabaho, naaral mo yung trabaho doon, sisiw yan. Basic lang yan. Patayo-tayo na lang kayo doon. Oops! This way please, folks. Up! This one is there. This way. Okay. Slide your card. No problem. Okay, enjoy your day. Come in. We'll come back. Thank you. Bye. Okay, put your bag in the machine. Oh. Okay, please step back. You set the alarm off. Please step back. Remove all the belongings in your pocket. Pumasok. Thank you very much, ma'am. Welcome back. Welcome aboard. Thank you very much. Hi, hello. Enjoy your day. Ganun-ganun ka na lang. Simpleng-simple lang. Magkano sinusuldo nyo? Laki-laki. Magreklamo pa kayo. Manok na lang. Manok araw-araw. Oh. Diba? Libre pagkain, libre aircon, libre tulog, minsan libre sabon. Bibilin mo lang doon, wala kang bibilin doon, kundi brief medyas. Libre uniform doon eh. Di ba? Magano kayo? Galingan nyo. Sa interview, ipasa nyo. Basic requirements lang naman yan. Minsan nga, nag-interview sa inyo sa fleet, di naman security. May question and answer for lang sila, pattern. Titingnan lang kung talagang marunong ka sumagot based sa resume mo. So kaya, kayo mga baguhan, galingan nyo. Sipagan nyo. Tiyagaan nyo. Apply kayo. Lahat ng agency, applyan nyo. Lahat. Message kayo ng message. Sir, paano mag-apply dyan? Sir, paano matanggap? Sir, paano? Anahan dyan sa video lahat. Ang itinuturo ko yung actual, yung paano kayo matanggap. Interview doon lang ako, pero bahala na kayo sa dokumento nyo sa buhay nyo. Tinuturuan ko lang kayo pumasa. Kahit, tandaan nyo to, kahit kompleto kayo ng requirements, kompleto kayo lahat ng training, kung di naman kayo papasa sa interview, ay wala. Sayang ang papel. Sayang yung mga nilakad nyo yan lahat. Ipasa nyo muna yung interview, saka kayo maglakad ng kung ano-ano. Kahit kompleto ka pa ng dokumento, kung hindi ka pumapasa sa interview, hindi ka matatanggap. Okay, sana clear sa inyo yan. Mamaya may magme-message na naman dyan. Sir, paano mag-apply? Sir, anong agency, sir? Ano ba tinuturo ko? Interview lang, di ba? Ang daming tanong dyan. Tinutulungan ko na nga kayo eh. Message na naman dyan. Saan po ba sir ito? Ayan nasa Facebook lahat. Nasa Google lahat ang address ng mga yan. Hanapin nyo, sabi ko, lahat ng mga agency na nagtatanggap at may hiring ng security. Di naman yan lalampas sa 20 or sa 20 piraso. Lahat yan submitan nyo ng application. Sinabit nyo lahat. Gawa kayo ng mga portal kung talagang online sa kanila or face-to-face. Gawa kayo ng resuming simple lang. Hindi colored, simple lang. Papel white, black yung ink, yun lang. Wala nang kung ano-anong ilalagay ka dyan, kung ano-anong mga kung ano-ano dyan. Bigyan mo ng 2x2. Submit mo. Pag tinawagan ka, kahit sino tumawag, unahin mo na yun. Huwag ka na mamili. Kung kaninong agency, unahin mo na. Ipasa mo na yun. Pag nakapasa ka, on board ka na, marami na kayong magkakakilalang mga taga-barko, magtatabi-tabi barko nyo, doon na kayo mag-usap-usap, doon ka na mag-decide kung saan ka ba talaga. Okay? So, clear sa atin yan paghandaan nyo interview nyo. Dahil sa interview yan, pagka kayo pumasa ng interview, wala na, makakalimutan nyo na lahat. Nandun na kayo sa stage ng yun, para bang nabunutan na kayo ng tinik. Kasi, pumasa na kayo ng
complete at saka principal interview. Pero kung kompleto na kayo sa requirements, lahat-lahat, ikinukwento nyo na sa lahat, kompleto na kayo ng requirements, walang mangyayari kasi di pa kayo pumapasa sa interview. Okay? Unahin nyo muna yung interview. Unahin nyo munang matanggap kayo bago na lahat ng dokumento. Tandaan nyo lagi, pag kayo natanggap, tawagan nyo agad ako o mag-message agad kayo. Ako magkukontak sa inyo, tuturuan ko kayo, mamantuman ko kayo, turuan ko kayo kung paano pumasa ng interview. Alalayan ko kayo. Okay? Ginagawa ko to libre para sa mga nangangarap. Oh, di ba? So, para sa inyo to. Kaya, good luck sa inyo. Abangan nyo lahat ng mga agency niyan pag nag-hiring. Handa din dapat kayo. So, yun lang So, pumasa sana kayo lahat.